Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toids. Yon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan, dito sa kaliwa si Presidente Bongbong Marcos, dito po sa kanan. ito pong sabi nga ni Presidente Marcos ay professional liar. Ito po yung taong ubod ng sinungaling. Professional liar. Ano ba Tagalog ng professional liar? Guys, ano ba Tagalog ng professional liar? Dalubhasang sinungaling. Diba yung dalubhasang sinungaling? O, ubod ng sinungaling. Professional liar. Kasi tingnan mo, itsura pa lang, grabe. Itsura pa lang, mukhang hindi magsasabi ng totoo. Itsura pa lang, mukhang hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. So, yun mga kababayan, yung remarks ni Presidente Bongbong Marcos. This is how President Marcos described Jonathan Morales, the former Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA agent, who alleged the chief executive's involvement in a drug operation in 2012, saying the latter's remarks are senseless. Senseless naman talaga mga kababayan. Walang kwenta walang kasensense itong pinagsasabi ni Jonathan Morales. Marcos said in this amid the ongoing Senate probe on PDEA's supposed leaked operational documents from March 11, 2012 that allegedly implicated Marcos and actress Maricel Soriano in illegal drug use. Ay mga kababayan, sa isang interview, sinabi ni Presidente Marcos para itong karaoke machine na patutugtugin kahit anong kanta as long na ikaw ay maglalagay ng barya o coins dun sa coin slot. This fellow is a professional liar at parang jukebox yan. Basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo kakantahin niya. As long as you put a coin in, he'll sing any song you want. Yun ang hanap buhay yata niya, kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. I think that's his job. According to Marcos, there was no sense in listening to Morales' remarks as the latter supposedly had a history of making false testimonies. O isang kaso po niya yan yung false testimonies. Walang saysay, tingnan mo na lang ang kanyang record. Marami siyang history na kung sino-sino sinasakot niya kung saan-saan. Senator Jingo Estrada disclosed that Morales had been charged with criminal complaints in several local courts, including violating Article 180 of the Revised Penal Code about false testimony. If this is true, staff pending before Metropolitan Trial Court in Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72 Pasig City. The facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person, and the same evidence refutes all accusations against the PDEA and its current leadership. The statements given by this particular resource person against the agency and leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. Ay sinabi ni Senator Jingo Estrada kumbaga dun sa hearing tinapos na ni Senator Jingo. Ito na yung kanyang kumbaga hindi actually decision. Ito yung kanyang yung napatunayan niya. Ito yung nakita niya diyan sa hearing. Ito yung naging conclusion ni Senator Jingo Estrada. Diyan po siya nangyaring hearing na talagang itong taong ito si Jonathan Morales ay hindi dapat pagkatiwalaan. Lahat ng pinagsasabi nito ay hearsay.
Ito, mamaya paparinig ko sa inyo yung video ni Jingo Estrada. The PDEA has already cleared President Marcos of his supposed inclusion in drug watch list. So, panoorin natin yung interview kay Presidente Marcos tungkol dyan sa dyan kay Mr. Morales. Mahirap namang bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Kaya hindi ko walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilang bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you. Alright, so yan yung sinabi ni Presidente Marcos. At ito paririnig ko sa inyo. Yung sinabi rin ni Senator Jingo Estrada. The authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. May nagtanong pa sa'yo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have the said documents? Wala. Informal lahat yung ginagawa namin, Your Honor. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka ng ebidensya. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Bigyan mo ako dokumento. Your Honor, nandun na po sa PDEA. O PDEA, meron pa pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of Bongbong Marcos? There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. The drug list? There is no name of the president, see? Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Okay, tapos ito pa. Yung pinakita ko yan, yung video na yan. Yan yung sa yung dun sa proceedings. Ito ngayon yung pinaka-conclusion ni Senator Jingo Estrada. Pakinggan natin. This is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged for violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Okay, so in short mga kababayan, sinungaling. In short, hindi dapat pagkatiwalaan. In short, lahat ng sinabi ni Jonathan Morales dyan sa hearing na yan ay pawang kasinungalingan, walang katotohanan. At dahil nga di sa kanyang background, hindi po siya dapat binibigyan ng pagkakataon na magsalita sapagkat lahat ng kanyang sasabihin ay hearsay. Dahil nga yung mismo tinatanong siya nasa na yung informant na pinanggalingan ng mga sinasabi niya nung nakasulat sa dokumento ay hindi niya mapakita. Hindi niya na raw maalala kung sino yung informant. Di ba? So ibig sabihin ubod ng sinungaling itong si Morales. Kaya naman sabi ni Pangulong Marcos dito mga kababayan, sabi niya
Ayan. Ito po si Morales ay professional liar. Professional liar, mga kababayan. Parang jukebox lang. Kung ano ang gusto mong pakanta sa kanya, kakantahin niya. Di ba ganun jukebox, maglalagay ka ng pera, pipindutin mo yung kanta. O, kung ano yung gusto mong kantahin, kantahin niya, yun yung kakantahin niya. So, ganyan ang tingin ni Presidente Marcos dyan po kay, Jonathan Morales. Ganon din ang tingin sa kanya ni Senator Jingo Estrada. Ganon din ang tingin sa kanya ni Senator Grace Poe. Ganon din ang tingin sa kanya ni Senator Chis Escudero. Ang naniniwala lang naman dito kay Jonathan Morales, etong si Bato de la Rosa eh. Ha? Kahit yung mga nasa Congress nasa sidelines lang nakikinig sa nangyayari, wala po diyan sa Senado eh. Oh. Nanonood lang sila, nakikita nila sa telebisyon, nagdidesisyon sila o sinasabi nila sa kanilang mga conclusion na hindi nga pwedeng pagkatiwalaan itong si Morales at dapat ihinto na yan, hearing na yan kasi wala namang patutunguhan. Di ba? Pero pinaiikot-ikot kayo ng tao na walang kredibilidad, na ubod ng ubod ng sinungaling, professional liar. Oh, kaya dapat kay Bato de la Rosa, tigil mo na yan, sir eh. Wala. Mas lalo ka lang madidiin dyan, mas lalo ka mahalata na meron kang motibo. Kaya gusto mo ituloy ang hearing na yan. So ilang mga kababayan, parami ng parami ang nagsasabi na wala talagang kredibilidad itong si Jonathan Morales. At mismo ito na si Presidente Marcos nagsalita na. Para ka daw jukebox. Kung ano yung pag naghulog ng pera, pag tinindot mo kung anong gusto kong kantahin mo, yun ang kakantahin mo, ganun ka. At marami ka ng siniraang tao. Kahit mga kasama mo sa PDEA, siniraan mo na rin. So, sino pa maniniwala sa'yo? Gusto mo maniwala kami sa'yo? Ngek-ngek mo. Siya mo na si Bato, makinig sa'yo. Bahala kayo, magsama kayo. Pero hindi mo mapapaniwala ang mga Pilipino dyan sa katarantaduhan ninyo na sinimulan ninyo ni Maharlika. Dapat nga makulong kayo dyan sa ginagawa ninyo. Paninira yan sa Pangulo. Ang dami nyo nasirang pangalan. Maricel Soriano, sino-sino, patay na opisyal ng PNP. Pero mo, dinadamay mo sa usapan. Di ba sobrang tarantado itong taong ito? Grabe. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.